Ano yung mga kinakatakot ninyo sa pagbili ng electric vehicle? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin yung mga fear ng mga new car owner or car owner with regards electric vehicle. Kaya nga pa nagpo-post ako ng mga video na related sa hybrid electric vehicle, lumalabas talaga yung mga fear ng mga tao with regards to electric vehicle, and may mga nababasa pa nga ako diyan na sabi, hintayin ko munang mag 10 years pag reliable talaga, tsaka pa lang ako bibili. Meron naman nagsasabi diyan na ang mahal ng battery niyan, problema yan. Hindi ko pwedeng ipagawa yan sa labas. Maraming fear sa pagbili ng electric vehicle. At ito yung common yun nga, charging station access. So, may natin sa ngayon, limited pa talaga yan. And totoo naman talaga yon. And yun, pwede ba siyang idaan sa baha? Ayan, isa rin yan sa mga fear ng mga tao. At yung battery cost. Which is ako, yan din ng fear ko, battery cost. And resale value. Yan yung mga common na wino-worries nila sa electric vehicle. At ngayon, pag-uusapan naman natin yung electric vehicle. Ito yung mga common na sabi dito is mga fear daw ng mga tao sa pagbili ng electric vehicle. At ang number one dyan is battery life and replacement cost. Well, sa ngayon, pwede kong sabihin, reliable na rin yung mga battery ng mga EV ngayon. Sa mga nabasa ko, kaya nga daw magtagal niyan ng 10 to 12 years na walang problema. Pero, ang binibigay lang ng mga manufacturer is 8 years, which is good. 8 years warranty of batteries, sobrang okay. Now, ang isang problema rin dyan nga ng EV is yung replacement cost, which is napakamahal talaga ng battery kasi napakalaking battery niyan. Imagine nyo na lang, yung battery nga ng di gasolina, ang liit-liit, halos nasa 5,000 na, 4,000. How much more to? Na kayang patakbuhin yung sasakyan mo ng halos 300 to 400 kilometers, kung gaano kalaki yan. So, ang cost niyan, based doon sa mga nakita ko, mga nagre-range siya mga 300 to 400,000. So, ito nga yung isang tanong ko dyan. Kasi ito pinag-uusapan namin to sa community, na lalo na sa amin, mga bumabiyahe, mga TNBS. Ang tanong ko is, kung masira yung battery, accidentally masira yung battery, kaya mo bang maglabas ng 300 to 400,000 in a instant? Kasi kung hindi, matitengga yung kotse mo. Maghahanap ka pa ng uutangan mo. Pero kung kaya mo maglabas ng ganun, why not naman nga naman, di ba? Kasi ito yung may napanood lang ako. Ang naging problema niya, meron siyang EV car, kaso nadaan niya sa bato. So, ang nangyari, nabutas kasi 'di ba, ang normally ang battery ng mga EV nasa ilalim ng sasakyan. Ang problema, nabutas yung battery pack niya. So, ang tanong ko doon is hindi ko pa pero ang tanong doon is sasagutin ba 'yun ng insurance or iwa-warranty ba 'yan? Kayo baka may kayo diyan, may naisip kayo kung sinasagot ba ng insurance 'yon or wina-warranty ba? Kasi kung hindi, gagastos ka ng ganong kalaki, di ba? Kasi sa lifetime ng kotse, lalo na kung mababa yung kotse, hindi malayo na ma-experience natin na sumabit yung ilalim niyan. So, yun yung isang question doon. Then yun, syempre yung charging anxiety. Yan. So, pag bibili talaga tayo ng EV, talaga yan isa yan sa mga i-fear din natin Ang tanong kasi diyan yung halimbawa may pupunta tayong location. Kaya bang ibalikan nung isang charge natin or pagdating ba natin do sa dulo, may charging station ba? Yun, isa yan. Then may mga pagkakataon na pag may mga biglang liko, di ba? Kaya bang abutin nung EV? O baka hindi na. Baka pagbalik mo, kapos na yung battery mo. So, kumbaga, yan yung pinaka-problema, yung charging anxiety. Kaya nga, sabi nga pag hybrid or di gasolina, o pag hybrid yung kinuha mo, hindi mo kailangan baguhin yung way of thinking mo with regards sa pag-charge or driving. Kumbaga, the same lang din. Kasi pag naka-hybrid ka,
nag-extend lang yung range mo. Pero the same pa rin yung way of use mo sa isang digasolina. Pero pag nag-EV ka, babaguhin mo talaga yung thinking mo. So, i-check mo kung gaano ba kalayo yun at kung kaya bang puntahan ng iyong EV or kung pagdating mo doon, meron bang mga charging station. So, babaguhin mo talaga yung way of using the car yan. Then yun, ayun. High purchase price. Sa ngayon, tingin ko, the same na yan eh. Hindi na yan masyadong fear ngayon. Halos mababa na yung presyo ng mga EV ngayon. So, okay na okay yan. Yun, lack of charging station. That's true, no? Hindi pa ganun ka-widely available. Lalo na, sige, sabihin natin mga malls meron nga. Pero kung titingnan nyo, minsan 2, 4 lang. Paano kung lahat tayo naka-EV na? So, magkakaproblema tayo, 'di ba? May nagbara nga nag-aaway-away na sa charging station eh. Pero 'yun, isa 'yun sa mga problema rin ng EV, yung lack of charging station. Kaya nga ang advice ko, pag babalakin yung bumili ng EV, make sure lang na meron kayong own charging station sa bahay. So ibig sabihin, meron talaga kayong garahe na dedicated para do sa kotse na 'yon at mai-charge yung sasakyan ninyo. Okay, so yan yung isa sa mga dapat ninyong tingnan. Dapat meron talaga kayong garahe for it na secure, na walang dumadaan-daan kasi charge ninyo yung EV ninyo. So, paano kung may matalisod, 'di ba? May magbiro, makagat yung wire, so gastos na naman 'yan. Yun, syempre ito, number 5 natin is repair and maintenance. In terms of maintenance, naniniwala akong napaka-minimal ng maintenance nito. Pero pag nasira, for sure na ang makakagawa lang halos sa ngayon is yung mga kasa niya o yung dealership niya. So, yun yung pinaka dito. So, kung magkano i-cost sa inyo ng kasa, wala kayong magagawa. Iba yung standard ng kasa. Maganda yung standard ng kasa, pero talagang medyo malaki yung babayaran ninyo pag nagka-problema na kayo. Then yun, resale value. Well, totoo. Yan, resale value naman nga talaga. Kung ibebenta mo yung isang EV car na hindi mo ni-replace yung battery after 8 years, malamang sa malamang parang pamigay ang presyo niyan. Don't expect na makakalahati. Maybe siguro kung ako bibili ng 8 years old na electric vehicle tapos hindi ni-replace ang battery, maybe bilhin ko lang ng mga 1/4 lang ng price. So, yun, flood and weather. Yan, lastly na yan, flood and weather number 7 natin. Well, ako naniniwala naman ako na sealed yung motor niyan, sealed din naman yung battery pack niya. As long na hindi mo lulunurin, hindi ka magkakaproblema dyan. Pero pag nilunod mo yan, sadly, expect mo na parang disposable na siguro yan. So, yun mga paps, kumbaga, ito yung bibigay ko sa inyong payo, kung bibili kayo ng electric vehicle. As much as possible, i-maximize ninyo o alamin ninyo kung paano nyo makukuha yung full warranty niya na 8 years. So kung ano yung mga rulings, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin para masigurado ninyo na nakukuha ninyo. Kasi yan yung security ninyo dun sa kotse na hindi kayo gagastos ng malaki. Okay? So yan na yung i-secure ninyo yung warranty sa loob ng 8 years. So, kung masisecure ninyo yun, so, pwede kong sabihin, minimal lang gastos ninyo. Pero kung mapagpapabaya kayo sa maintenance or warranty niyan, sadly, baka doon kayo gumastos ng napakalaki. So, yun, pag kukuha kayo ng electric vehicle, i-check ninyo, paano ba yung maintenance nito, ano ba yung interval, tuwing kailan ba dapat dalhin yung sasakyan doon sa repair shop or doon sa maintenance area nila, para masigurado natin yung warranty. At yun, ano ba yung mga hindi pwedeng gawin at ano yung mga pwedeng gawin sa electric vehicle. Kasi, yun nga, napakalaking pera nito at pag nasira, sadly, walang ibang makakagawa, kundi yung nagbenta lang din sa inyo sa ngayon. Kasi sa ngayon, wala pa akong alam na talagang repair shop para sa mga electric vehicle. And I think, hindi na rin siya ganun kadaling i-repair kasi it's combination of software and hardware. So, hindi pwedeng siguro dyan yung salpak dito, salpak dyan, buo ulit. Hindi siya ganun siguro. So, may mga, may mga updates
So yun mga paps, no? Sana ako kayo konting idea with regards electric vehicle.